Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-Pilipino. Listen Pero up, okay, yo. napansin ko yung mga huling load ko. Kaya nanggigigil ako yung sa last na punta ko na hindi ko naabutan yung first view. Kasi nung huli kong pangpunta, Buelta Balento nga ata eh. Sobrang solid ng mga unang battles. Ramdam mo yung gigil at gutom nila eh. And talagang salpukan. Kaya ako parang gusto ko talagang buuhin eh. Kasi yung unang mga battles, mga first time nila, alam nilang baka first and last na chance to, kaya bibigay ko lahat. Pero yung mga nasa upper naman, syempre yun na rin yung mga may higher stake na mga battles, no. Kaya parang yung buong experience nung 6 PM to 12 AM ay solid. No? Yun din yung yun yung lagi namin hinahabol gawin kada event, kada lineup, ganun na makadagdag dahilan na isipin yung worth appreciating yun, yung kahit yung mga hindi big names na careers. At at the same time, yun nga yung process na pinagdadaanan ng mga nagiging big names eh. So, 'di ba? Might as well 'di ba, parang alam mo yun, parang join the ride habang maaga pa lang para kapag nandoon na siya sa biggest stage, mas nakaka-enjoy lalo kapag solid yung nagagawa niya, 'di ba? Parang any form of fandom medyo ganun din naman eh, 'di ba? I mean, 'di ba, parang kung fan ka ng isang saka mo lang babalikan yung luma nilang trabaho, tapos saka mo lang ma-appreciate, tas every now and then baka maiisip mo rin sa sarili mo na ba't kaya hindi ko nahanap to, parang nung mas maaga pa, all this time pala inaano niya na yun, ginagawa niya na pala yun. Sana doon pa lang kuya ganun, 'di ba? Parang sana 2018 pa lang pinapakinggan ko na to, solid na ito, ang galing makita yung niya, yung ano ba yung term ng kabataan ngayon doon, yung character development ba? Parang sarap eh, 'di ba? Parang ako as a fan of other things, parang medyo ganun akong di ba? Sarap mag-time travel na balikan yung mga nila, trabaho nila, tapos i-nitpick mo yung parang paano sila naging ganun, kung paano mo sila nakilala, paano sila umabot sa yan. Parang ito pala yung ginagawa niya, ito pala yung mga Feeling ko, 'di ba, parang hindi naman siya kakaibang parang lahat naman ata ng tao may ganun. Kung bini ba yan or diba? Parang babalikan mo, saan ba sila nag-aral? Di ba? Saan ba galing? Anong probinsya ba to? Parang, pala siya, nagtrabaho pala siya, ganitong uy, tinan mo, nagigig pala siya, 3 tao lang pala yung ang galing naman niya, parang di ba? Tapos ngayon, sikat na, parang, ganun. Parang very similar, concept na Parang rin, pag as a fan, parang you take pride din na nasubaybayan mo yung simula ng rapper na. And rin ba, meron din ba nang gatekeep ng mga rapper na parang, sana hindi sumikat to para ako lang sa kanya. Lagi rin naman. Pero ang tricky rin nun eh. Ang tricky rin ng ganung yung buong pagsikat ng term na yan, yung gatekeep. Gets ko yung negative na na tinutukoy niya eh. Pero gets ko rin yung positive na pangangailangan ng ganun, 'di ba? Parang parang hindi ka naman pwedeng maging 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin Chicago Bulls fan ka, tapos parang ang alam mo lang kay Jordan ay kalbo siya, parang gano'n. Parang wala ka nang ibang alam kundi siya yung kalbo dati, parang gano'n. 'Di ba? Parang syempre medyo kailangan 'di ba? Kailangan familiarize mo sarili mo sa lahat ng nagawa ng na yun. Para magampanan mo rin yung sinasabi mong pagiging fan mo. Pero para napaka layo na ng ganung usapan na naman yung mga gatekeep. Yeah. Pero siya, parang ako medyo gets ko siya eh. So
Pero syempre kung fan ka talaga, nag-empathize ka rin dun sa sinusubaybayan mo. Gusto mo rin syempre umangat siya. gusto mong ikaw lang eh. Tapos syempre gusto mong makita mismo. siyang umakyat. Siguro take pride na lang sa simula pa lang yan, napapanood yun na yan. Okay na yun. Wag naman yung ano. Sana ang ganda. I think naggagaling lagi siya sa ano eh, 'di ba? Sa parang sa yung root ng ganung mentality ng gatekeeping. Parang sa isang banda may gusto kong isipin nang gagaling siya sa magandang lugar na parang yun nga, gusto mo lang mas i-appreciate ng kausap mo kung paano mo siya na-appreciate, 'di ba? Parang yun naman yung ano eh. Pero siguro I guess nag-ano siya, parang nagtatayin din doon yung pride na nagiging ano siya kapag prideful reasons yung ano mo na para mang gatekeep. Doon siya nagiging ano, 'di ba? Parang hindi ka nais na ano no na parang ako ba siguro kapag ginawa mong personality yung pag-gatekeep, 'di ba? Parang yun medyo pangit yun, parang Tatalon ako sa ibang topic. Oo, sige lang. May mga times ba na ano, kunyari nag-iossi ka o kaya sabi mo nga bumibisyo ka. Tapos naisip mo ano, mag-battle rap kaya ulit ako. Hindi, sa totoo lagi may nag-i-invite sa akin eh. Tapos wala eh, parang ewan ko ba, parang una sa lahat sobrang dami kong kailangan gawin eh. Iniisip ko na lang sana may 48 hours ako araw-araw, parang gano'n. Kesa sa ano, hirap talaga pagsabayin eh. Pero yun nga, hindi siya nawawala sa utak ko dahil may mga nag-i-invite, tapos parang, ewan ko. Parang, Kumbaga nandyan siya, constant siyang umaano sa'yo. At siguro na-imagine ko lang din yung perspective mo eh, no? Yung POV mo na lahat ng battle rap, syempre sa flip top na pakinggan mo na. And lahat na ng styles, lahat na ng ano. And na-feel mo ba kung magba-battle rap ka ulit? Culmination na rin ng lahat ng mga napanood mo. Magagamit mo. Or parang di, masyadong distinct yung style ko. Ito lang yung gagamit mo. medyo mas gano'n ako. Parang, kung ano lang din yung trip ko. Parang hindi, kung preference-wise lang, di ba, na ano, parang maraming mga ibang techniques na parang ako, hindi ko gagawin yan. Parang gano'n. So, in that sense, pero, ano siya eh, parang, lalo akong nahihirapan din siyang gawin. Dahil, parang, sa sariling ano ko pa lang, parang kailangan kong abutin yung certain quality para gawin siya ulit. At kung hindi ko kayang gawin, parang ano eh, mas nakakahiya pa nga sa sarili ko in that sense na ano eh, na tangina hindi ko nakabot yung ano, di ba? Parang again, maganda yun sana yung attempt, no? Pero sa akin pa lang kung hindi ko magawa ng ganun kaganda, parang bakit pa? Siguro dala nga rin yun ng ano eh. Siyempre, ikaw na yung pinakamaraming na-consume na battle rap. Parang siyempre, may ano rin ano, ibang pressure siguro sa'yo. Would you say? Lahat-lahat. Parang pressure ng ng pagtanda, mga ganun. Parang nandun na yung yun nga yung makikiagaw siya sa responsibilities, sa logistics, sa una sa lahat yung isa sa mga is financial, sa totoo lang parang at ilang beses ko nang napaliwanag rin sa dating interview na ang hirap eh, isip ko parang iimbitahin ako tapos parang hindi naman ako babayaran ng malaki diyan. Minsan hindi nga ako binabayaran. Madalas pa dati is ako pa yung nagbabayad sa ticket mo, 'di ba? Parang ikaw pa yung parang bibigyan ka lang ng opportunity. Tapos ikaw bahala maghanap ng paraan na makarating doon through sponsors o kung ano man. Tapos alam mo yun, parang sa dami kong kailangan gawin araw-araw. Tapos para maglaan ng ganong oras sa bagay na pag-uwi ko mas mahirap pa ako. Parang alam mo yun, parang ang hirap i-justify eh. At para sa akin bilang league head, napaka-irresponsible niya. Parang imbis na isipin mo yung waking hours ng kahit sinong tao, man. Parang ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw. Tapos ganoon din ako. Tapos sa oras na yun na na nagtatrabaho ako or kahit
hanggang family time, pareho ko yung puputulin para bumuo ng magandang piyesa na pupunta ako sa ibang bansa na pag-uwi ko, putya mas parang nabukasan pa ako ng pera. Hindi ba parang at the same time, hindi rin naman ako, gets ko naman, hindi naman ako star na para paggastusan mo ng malaki, di ba? I mean, yung flight ko pa lang, pangbayad mo na yun sa ibang sa malakas na MC na dun sa di ba? Na deserving din ng ganung pera, di ba? Napaka-irresponsable niya para sa akin na Ibig kung siguro kung sobra kong milyonaryo pwede yung wala ka nang iniintindi na bakit hindi, di ba? Pero para magampanan ko yung responsibility ko sa pamilya, sa personal life ko, sa trabaho, sa eksena, sa culture, lahat. Parang, di ba, imbes na nag-focus ako para kumita yung ibang MCs. Eto ako naggalibanting ako sa sa ibang bansa para mag-battle rap. Parang puta ka lang yan. Yes, Hindi pwede. Parang, ayun lang yung sana kung may 48 hours ako sa araw. Yan, masarap subukan gawin lahat ng gusto mo at kailangan gawin, di ba? Parang Pero kung may makakabattle ka sa flip top, active or not, sino sa tingin mong tae na, grabing match to? wala, hindi as in ganun siya wala sa sistema ko. Parang kung tinanong mo ko years ago, may talaga yan nasa dugo yan yung bloodlust ng battle rap. Tas kapag wala yun sa sistema mo, parang mahirap mag summon ng mga ganung pakiramdam, mga ganung isipin. So ako, hindi ko talaga siya iniisip. At the same time, parang okay lang sa akin. Parang wala rin akong mapapatunayan sa ganun Parang mas magaling ka sa akin, okay. Parang nandun na ako sa in that sense But, iba na yung mga battles na nilalaban. Oo, pero hindi siya hindi siya alam mo yun, parang hindi siya pagmamaliit ng ganun or syempre napaka-importante yun. Gets ko yung yung bloodlust of competition talaga. Parang iba yung mindset mo sa ganun Na ako, wala na akong ganun at this point. Na individually, personally, may gusto akong talunin na ibang MC at patunayan sa kanya na mas magaling ako sa lahat ng aspeto, sa pagkatao, sa pagiging rapper. Parang, again, siguro kung tinanong mo kung bata pa ako, pwede. Parang, di ba? Sarap sana, di ba? I mean, kung kaya ko rin siyang gawing trabaho na mas, di ba? May financial security ako individually at para sa pamilya ko na ang kailangan ko lang gawin is mang-insulto ng tao at mag-rap. Masarap talaga, pero unfortunately, either hindi ako ganun kagaling para gawin yung full-time tulad ng ibang battle MCs or wala na talaga sa parang hindi para sa akin, parang in that sense. Kung maglalaban kayo ni K-Ram sa tingin mo, sino? Hindi, yari sa akin yun. Yari yun, putya. Kahit pagkasa pa lang ng laban, pupunta ako na yun sa bahay. Kabanata mo na agad. Everyday suntukan. Kahit kapag nakita ko siyang pupulot ng ballpen yan, sapakin ko agad. Pero sa mga nanonood, siya pwede talaga. Siya pwede, feeling ko actually. K-Ram Gusto ko talaga tapusin yung buhay nun Pero sa mga nakikinig sa atin, kayo magsabi kung sino sa tingin nyo dapat kalabanin ni Ari. Asan na ba yung next drink? Oo nga iniinom yung yelo Kaya, sige, next drink kami ni Ari. Wala namang break to, no? Diretso lang. Diretso lang, okay lang. Pero pwede namang i-cut, pero okay lang. Pero, wala lang, ako parang yun lang. Feeling ko may nasa likod ng utak mo yung mag-battle pa rin. Pero, nasa ibang liga ka na rin. Kesa po mag-battle, parang mag-rap lang ulit. Parang makagawa ng kanta or whatever, kahit verse lang. Na yun, hindi ko rin masyado na focusan. Part kasi yan ang itatanong mo talaga. Na narinig ko yung mga ilang verses mo sa ilang songs Particular na, siyempre, nandiyan si Keija kaso nasa CR. Yung Pisara, no? And may iba pang songs, no? I think sa mga iba pang uprising na MCs na meron kang verse. Yun nga, hindi ka ba... Hindi, siguro
paano umaabot sa point na may invite ka nila at saka gigame ka na mag-verse sa isang song? Depende talaga eh. Parang pinakamadali talaga yun sa boys sa pricing kapag sila yung lumapit. Matik yan. Parang madali lang umuo. Pero maliwan doon parang nakawawa rin sila sa akin kasi ang tagal kong yung akin yung pinakahuling parang kapag ganyan, lalo kapag narinig ko marami sila, sasabihin ko, sige, paunahin mo muna silang lahat. Kapag malapit na yan, saka ako parang magpapagpagkalawang, medyo di ba, parang, tas parang makuha ko ulit yung ganung mindset or frame of mind para makapagsulat ng klase ng rap na gusto ko, parang ganun. Madali lang kapag yun sa pricing. Ano ba yung wala eh, parang hindi ko rin talaga siya iniisip at mabuti na lang medyo tumigil na rin yung Sa totoo, marami kasi talagang humingi dati. As in, kaliwat kanan, humingi sila ng verse sa akin, tapos parang, shit, teka, may event pa. Parang, teka, kailangan ko munang yun to. Hindi ko, pwede naman ako magbigay ng walang kwenta, pero, di ba, kahit sino naman pwede umutot ng walang kwenta, tas, di ba, pero putya, para sabihin kong yung makapagpasa ako ng verse na proud ako at makakatulong talaga sa kanta mo, hindi yung hindi yung mema lang na andun, parang, yun yung may similarity rin sa battle rap na yung same thought process. Mas malawak lang talaga siguro sa rap in itself dahil mas mas broad yung horizons at yung topic. Kumbaga usaping topic, 'di ba? Hindi siya battle geared or battle oriented. So syempre sa kanta, kung ano man yung na yan, topic or emotion o value or concept na yan. Medyo mas madali rin para sa akin, parang meron nga ako diyan meron ako nauuhan na ganun mga random feature na parang parang tungkol sa tawag nito, parang science fiction character na ginagawa niyang figurine na parang balak niya rin gawin comic, tapos parang sa lahat ba naman ng parang yung pa yung nauuhan ko dahil parang medyo parang okay to Thank you Kyle. Ano to? Quick and the Dead. Parang may tabako to Kyle Ano to? Burnt cinnamon. Ay, thank you. Keija din. Keija. Patry mo siya. Shoutout kay Keija, Oo. Na yung tinutukoy ko na kanta na yun na may verse si Enigma, pakinggan niya yan. Pisara, tama? Ayos ba, Cage? Di pa naman lasing? Di pa naman kalokohan yung sinasabi ko? Di ba? Cheers, man. Cheers. Bango Quick and the Dead. Yun dito. Yun. Spirit forward. Parang sarap gawa ng inappropriate joke yung yung pangalan niya, Quick and the Dead. Marami ka maiisip. Hindi kita itadamay, Cage. Pero yun, yung sa kanta, yung iniisip ko kasi, pag pinapakinggan ko yung Pisara, solid yung verse. Ang ganda. Gusto ko pang makarinig sana. And, Huwag na. Walang pwede na yung ko. Huwag na yun. Ikaw ba, Keija, humingi ka pa ng verse kay Enigma? Suko ka na. Advice. Love advice lang. Alam mo, dahil si Cage, alam niya yung bias ako I know. Ayun, siguro meron akong iba pang tanong. Like, thoughts mo sa content creation. Kasi nasa mundo tayo ng social media. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pa, Oo. Kasi kami, linya-linya rin, parang content creation kami. Mag-iisip ka ng meme, mag-iisip ka ng content. Tapos parang ang prone to copying na mapapansin mo, oy, parang naisip ko yan makikita mo sa ibang page. Parang gano'n. So, ayun, may ganun din akong pinaprocess sa ulo ko minsan na paano ko i-take yun. Parang
nasa nature ba masyado ng space na to yung hindi mo makokontrol yung possible kopyahan. Siguro pagdating sa'yo sa flip top, no, hindi lang yung kaninang binanggit natin ng mga rap battle leagues. Sabihin na natin na parang, uy, masyadong pareho to pagdating din siguro sa gamit ng content ng flip top, kailan din siya nagiging acceptable for you na may mga sinashoutout ka, di ba? Ng mga ibang kunyari, hip-hop heads, ganyan, di ba? Ano yung mo? Parang, ano yung thoughts mo lang in general sa, parang nature din ang paggamit ng mga ginagawa mo at ginagamit nila sa sarili nilang page. Kailan siya nagiging okay, kailan nagiging hindi? Tulad ng siguro tulad ng maraming pinag-usapan na natin dito, napaka-tricky lagi, napaka-sensitive. Yun lagi, siguro parang una sa lahat, parang mga ganung bagay, parang gusto ko laging i-espouse na approach it lagi with sensitivity in the sense na may mapag-uusapan talaga tayo dyan na may mapipinpoint tayo na maganda o pangit. Pero at the end of the day, parang kailangan mo laging intindihin yung yun nga yung bigger picture in the sense na marami kasi dyan talaga, mga content creator, basura talaga. Basura talaga sila. Parang, hindi, diba? Basura talaga. Pero yun yung kailangan nila para para kumita para maghanap buhay, 'di ba? Nagiging hanap buhay talaga siya. As much as 'di ba, parang meron kang creative ideals na parang sana gawin mo maganda, sana mo gawin mo Pero paano kung wala talaga, 'di ba? Parang hindi mo naman napaka 'di ba? Parang napaka fine line ng ganun sa parang alin yung sisitahin mo talaga sa hindi. Siguro mga madaling madaling categories is misinformation. Any form of misinformation na content para sa akin X yun, 'di ba? Pero sa ibang bagay, yung lalo sa flip top, ikaw parang nakikita mo naman ata, Ali, yung talagang rektang minsan mismo post ng MC, parang ini-screenshot lang tapos ginagawa ng chismis na wala naman, 'di ba? Parang medyo form of misinformation pa rin 'yun. Pero paano ba? Yun nga parang iintindihin mo yung tao parang kung wala siyang ibang hanap buhay at ito yung may hilig siya dito sa ganitong field at gusto niya I guess yun nga parang gusto niya magbuhos ng oras doon kaysa sa ibang trabaho pa na kumayod siya, pero ito parang trip niya tas wala parang hayaan mo na lang din. Iintindihin mo lang siya sa yun nga parang additional publicity ba or Yeah, may ganun no? Again, hindi ako parang may mga parang siguro tao lang din parang may mga araw na mas burat ka talaga at alam mo naman ako, kilala mo ako, Aliw, paano ako mainis sa ibang bagay, di ba? So may panahon na no doubt may panahon na maiinis ako sa ganun. Pero kung iintindihin mo talaga, yun nga parang kailangan nila yun para where do you draw the line? Yeah. Minsan may sagot ako, minsan hindi rin importante yung sagot ko di ba? Parang mga madaling lines doon, yun nga, misinformation. Parang kapag mayaman ka, dapat hindi ka nagko-content ng ganyan, parang para kung yung basurang content para magpasikat. 'Di ba? Gusto kong isipin na parang dapat mga ganyan, hindi na Pero at the end of the day, nasa rin 'yun, nasa viewer pa rin 'yun kung ano yung hanapin niya. Ano yung 'di ba? Parang hirap i-navigate yung buong online space parang sa isang banda lahat nga mas accessible na ngayon, pero sa kabilang banda naman parang yun parang hindi mo masisi may mga tao na kung yan yung gusto na lang di ba, either i-consume as entertainment and mga content creators na mag-produce ng ganung content parang ganun talaga. Ako ba? Medyo same page ako. At saka parang na papansin ko na yung common thread ng
mentality Oo, mo. oo. Na maraming bagay na puta na, ganun talaga. Parang, mo sila. Parang, may mga bagay, may yun nga, may mga fine line lang Oo. na pagtutuunan mo ng pansin. Pero most of it, Oo. At nasa yun parang freedom of choice rin yun di ba? Siguro kung hindi ko ginagawa yung ginagawa ko ngayon, baka yun yung maging role ko na taga-puna ng fine line. Pero habang hindi, 'di ba? Parang hindi ko na rin yun, parang hindi ko pagsasayangan ng oras ba masyado Yeah. na parang Yeah. 'di ba? Ano bang mahihiling mo parang understanding Iba parang humility, parang, ganyan. Ako siguro kaya maganda yung shinare ko kaninang quote, I think Kasi parang lahat ng mga tao nagtatry na may gawin. Ikaw rin pipili kung ikaw ba yung maghihinder dun sa ibang tao na gawin yung ginagawa nila, or do you continue doing your thing in the hopes na may maiambag ka? parang minsan ganun na lang talaga. Parang mas yun talaga. Parang lalo siguro sa role ko parang isipin mo rapper ka tapos sinabi ko sa iyo parang wag ka na mag-rap. Yun na Si Kairam lang kasi hindi siya nakikinig Pero diba, parang ayoko maging ganun tao rin Parang diba? kahit nga yun nga kung ano man yung criticism ko sa battle mo, parang ayoko maging yung taong na parang magda-down sa iyo na parang trabaho ko nga i-build up kayo ipakilala kayo at kung ano man. Tapos parang ba't ako maggaganon, di ba? na sabihin mo na wag. Pero balik dun sa content creation, marami talagang walang kwenta na Akala nyo nakatakas na kayo hindi, parang rin ba, madaya rin Parang siguro sa lingwahe ng kabataan ngayon, di ba, yung kapag clout chasing siya, I guess kung syempre, yun nga, sa fine lines, kapag may fine lines, kailangan mong i-define ng todo kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero kung sa madaling salita, para sa lahat ng para hindi na tayo humaba dun sa sa mga fine line na yun, sa salitang cloud chasing, kung yun man yung tinutukoy nyo, siguro yun yung isang pangit, di ba? Kung ginagawa mo lang yun for the clout or sabihin na natin clout na parang pasikat lang talaga at wala nang ibang genuine na na hangarin, parang pangit yun, di ba? Ako yung isang naisip ko yun nga parang may mga tao rin na parang ako kunyari parang busy rin ako mag-isip ng mga bago Parang kung bibigyan ko ng mind share yung mga bagay na nagpapasama, parang sayang naman yung mismo kasi spasyo ko. Limited lang limited lang yung kaya mong gawin sa araw, so parang piliin mo na lang, di ba, na ano ba? Not to say na hindi ko pinipili yung parang putya, lagi rin ako pumipili ng violence minsan, pero na-enjoy ko rin yun. Pero di ba, parang sa mas level-headed na parang hindi rin dapat magsaya ng oras sa ganun. Parang yun, parang sa ganun, sa role ko minsan kahit nga on the flip side of it, kuyari na minsan kung may panahon man na ayoko na siyang gawin, yung na lang humihila sa akin yung responsibility, yung duty. Para yun, para mapakita yung skill ng iba't ibang MCs, kung gaano ko siya na-enjoy, gaano ko siya na-appreciate, na ma-recognize sila para sa ganun. Whether or not pagod ako, whether or not nagugustuhan ko, whether or not parang medyo nasa ganung na ako, parang mind space siguro na And ako, dalawa yung may thoughts din ako Una, minsan yun mas maganda mag-focus na sa paggawa. So gawa ka lang. You let other people police them. Parang may tiwala ka rin sa ibang tao na sila rin marirecognize nila yung ginagawa ng mga iba, and sila yung magsabi. May role din yung ibang yung fans, yung mismo. Kayo na magsabi diyan. Parang preoccupied din ako dito. Pangalawa, parang by focusing on creating
creating content na proud ka, hopefully, that can influence these other content creators to, sana naman, diba? Parang, gawa naman kayo ng matino na sarili nyo. Parang Siyempre yun talaga sa creative pursuits talaga, diba? Parang yun naman yung yun yung habol natin lahat, diba? Na yun nga, parang gumawa ng maganda at maka-appreciate ng maganda at ma-appreciate ng ibang tao kung ano yung maganda. Nagkakatalo lang din lagi sa kung ano talaga yung maganda. But otherwise, syempre, yun nga, parang kung ano man yan parang, di ba, kahit anong content yan Parang, yun ako, trip ko yung yung isa mga random na tripan ko yung nagpapalit ng horseshoe ng kabayo. Parang, ay, hindi yun. Mga shorts na gano'n. Parang, di ba, parang, at nagamit ko na yung bilang example sa content creation dati. Pero parang, yun nga, parang, ano ba yung, bakit siya magandang halimbawa? Parang, napaka-random, napaka-niche, insignificant siguro na topic. Pero parang kung nagagawa nila ng paraan na, yun nga, parang, yung quality ng short na yun, kung gaano kaikli man yun, yung quality ng, ano man mapupulot mong information sa pagpalit ng horseshoe at yun, parang minsan mas ewan ko, parang, ramdam ko yung pagiging taos-puso ng content na yun kaysa sa iba. Totoo. Parang napaka-focus niya, napaka-focus na topic niya, di ba? Para tas hindi siya nakakatulong sa mundo in the sense na, di ba? Pero wow, no? Para gumawa ka ng content na Ako naman yung version ko dyan, yung parang veterinarian sila na na tinatanggal yung pus, yung nana dun sa paa ng baka. Ang lalaman nood dun. Pati mga botflies, yung tatanggalin yung botflies. Yan pa bibilib ka sa kanila okay, gumawa na. Parang, diba, parang sa usaping parang genuine quality content of something that's completely insignificant or seemingly insignificant sa diba? Parang mas trip ko pa yun, diba? Na kung ano man yung tidbit of information na makukuha mo doon, pati na rin yung curiosity factor para malaman mo ano ba talaga nangyayari diyan, 'di ba? Parang ano ba ginagawa nila sa trabaho nila. Ako minsan relaxation lang Yung makita mong sumisirit yung yung mga yun, parang form of rin, 'di ba? Parang decompression din siya. Na parang siguro sa sobrang seryoso na ng mga bagay sa mundo. Ang sarap din minsang tapusin yung araw mo sa mga bagay na nasing simple ng pagtatanggal ng nana sa paa ng baka. Tapos yun nga, bumabalik din tayo dun sa usapin na ng mga ibang taong di ba? Kung tayo ganun, di ba? Tayo horseshoe, sila ibang content na, di ba? In a way, hindi mo masisisi kung yun yung ano ba yung dun? Kaligayahan di ba? Parang kaligayahan yun na parang sana kaysa mag-consume ka ng ganun kasi may lagi namang may katumbas naman yung content, yung tinutukoy natin na pangit na content, may katumbas naman siyang magandang content, 'di ba? Lagi mong iisipin sana lumipat ka na lang sa ganitong content or ganung level of appreciation ng bagay at wag na yan. Pero ang hirap kung yan talaga yung gusto nila bakit pa, 'di ba? Ako nga gusto ko horseshoe, 'di ba? Parang si KJ, mga content niya rin, mga laging may pulutan siyang mga putok-batok. Oo, mga fried chicken. Fried chicken. Isa lang naman yung paraan ng pagluto ng fried chicken. Pero lahat ng fried chicken, sinesend niya sa akin. Pero yun, ako yung isa ko pang naisip lang, medyo random thought lang. Parang natutuwa rin ako na yung na-attract na fans ng Flip Top. Na speaking of content creators, marami content creators ang napapansin ko na nagiging fans ng Flip Top. Natutuwa ako doon. Yung huling event nakita ko si TPC. Si Typical Pinoy Crap. Podcast siya dati pero ngayon mas content na siya. Si
si Nonong Balina ng Cool Si Nonong Pals. tagal na nun. Tagal na rin. Kinukuha niya rin sa mga video ni Keja, nandiyan din siya. Ano mo, naalala ko dati si Angel Oxin. Nung nandun siya, nandun din ako nun. Nung nasa Sa B-side pa. Sa B-side pa. Si Salome, lagi siya nandyan. No? Wala lang, random thought lang. Parang ano sa tingin mo yung nagpapa-attract sila sa kanila sa flip top sa battle? Marami naman talaga dyan. Siguro, at lalo kung outsider kasi hip-hop in itself. Parang yung spectacle talaga. Definitely yun yung unang nag-a-attract sa'yo dun. Tapos parang yung, sa akin lagi sana yun nga, lagi mo bagsak dun na sana ma-enjoy mo siya in the way na feeling kong kaya mo siyang i-enjoy na bagay. So, sa battle rap, minsan yung technicalan, yung mga nuances mula sa performance hanggang sa sulat, sa content, sa conceptualization, mga ganung bagay. Medyo kanerdoan na nga eh. Pero, yun, parang yun lang yung ko. Parang, otherwise, sige, di ba? Enjoy. Sana may sana maganda yung yung mauwi mong alaala sa event na to or ma-inspire ka o at sana ma-appreciate mo yung battle rap and hip hop as a whole kesa sa bago ka manood, di ba? Parang ganoon. And dami ko binanggit na pangalan, pero isang significant na naalala ko, si Zild. Oo, nanonood nga. Wow, nakatabi ko siya isang beses, sabi ko. Tapos nakakatawa pa, nung naglalakad. Fan daw ni Sites yun si Zild. Nakakatawa. Gulit sa lahat ba naman si Sites pa yung trip niya. Pero, syempre, ibig sabihin parang may hilig rin talaga siya. Nakakatawa lang na yung mga hip-hop din. Nakita nila naglalakad si Zild. Kinakanta yung kanta niyang QC. Oo. So, yung mga hip-hop din, din Oo naman. Syempre, alam nila yun. Sasalabid din Tapos, andun na yung kulit nila para kantahan siya habang naglalakad, di ba? Walang yari yung mga ibang hip-hop eh. Para manggulo, lokohin, gano'n. Pero definitely, parang kahit sino namang battle MC, siya nagko-consume rin ng ibang media. Basta, guilty pleasure man yan o hindi o di ba parang. And then, again, sa akin, yung sustainability nitong flip top, medyo wild talaga. And cuts across, iba-ibang genre, iba't ibang iba't ibang classes, iba't ibang rehiyon, ibang bansa. Wala lang, medyo makulit, no? And, Wild. so ko lang din naisip, no? Naisip mo, malabang, lahat naman nung naiisip ko, feeling mo naisip mo na, parang, kung umikot ka sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, wild din kung iba't ibang, bahagi ng mundo eh. Kasi, feeling ko, shoutout ulit kay Jomar J, na isa ring fan ng Flip Top yan, na listener ng Linya Show. At Cool Pal din. Nasa Qatar, nasa Middle East. Sure ako na maraming viewers ng Flip Top sa ibang bansa. And marami ring mga aspiring rappers, battle rappers sa ibang bansa. Parang, malamang naisip mo na. Pero, what are the chances na makaikot kayo sa ibang bahagi ng mundo? Actually, lang talaga yun eh. Parang, malaking bagay dun yung local promoter, di ba? Siguro sa mga hindi kasing familiar sa industry and industry terms, di ba? Kahit naman si Taylor Swift kapag pumunta yan dito, may local promoter yan. Hindi siya DIY in that sense na ikaw mismo bahala sa lahat para makarating doon, di ba? So, yun, actually sa history ng Flip Top, nagka-ilang offers na ganoon, pero kadalasan hindi talaga nila kaya yung requirements, financially, logistically. Mahirap talaga siya, magastos siya. And at the same time, feeling ko baka, yung Flip Top kasi, marami na rin nakakaalam dyan dahil may pagka, nakasalalay din siya in the sense sa free media. In that sense libre mo siyang pwedeng panoorin eh. Tapos sa ayaw sa gusto ko, marami rin talagang fans ng Flip Top na walang buying power para sa ganun.
Imagine mo, kuyari sa Middle East, yung mga may buying power doon, kasi mga fans ng Flip Top doon, nagtatrabaho pa, parang kumakayod, nagpapadala ng pera para sa hindi siguro priority sa kanila individually, tapos hindi rin sila ganun karami collectively para siguro mag-justify ng local promoter para kunin kami. Pero ang ages, mapapalipad mo doon, parang sure shot yun kahit hindi mo nakapag-isipan sa utak ng event organizer. Halos hindi mo na pag-iisipan. Kasi yung demographic nila may buying power yun which is anong edad. 'Di ba? Anong estado na sa buhay. Bukod naman doon, naging challenging nga so Flip Top may requirements na na ganito ganyan na hindi nila basta-basta maabot. Marami ring na ang hinahabol nila yung shortcut, kumbaga. Ibis na kunin yung Flip Top, medyo behind the back na kukunin na lang yung artist, tas parang hindi kahit kahit na 'di ba parang mga bagay na hindi not necessarily hip hop na naggawin. 'Di ba parang sasabihin na lang nila, hindi kahit kahit ulitin mo na lang yung lumang rounds mo sa ganitong battle. Gusto lang namin mapanood. Parang parang habang suot ko yung hip hop hat ko, parang medyo tinatrato mong clown, 'di ba? Actually. Pero mascot. Papalit akong sombrero, event organizer, hinahabol niya lang yung kung ano yung afford niya. Papalit akong sombrero bilang fan na nandun na 'di ba parang nagpapakabayani para sa pamilya nila. Gusto niya lang din is experience. Parang hindi na rin parang syempre kung ano na lang yung makuha niya, yun na yun papalipasin pa ba niya, 'di ba? Kahit anong gusto kong magdala ng Flip Top sa ibang bansa at makapagbigay ng close to real Flip Top experience. Ang daming layers pa na kailangan intindihin at at malampasan. Tapos yun sa madaling salita nga parang maraming economics, maraming logistic reasons at wala akong magagawa parang pero kung may kaya bakit hindi? Dati nga yun nga may ganun sabi niya sa negotiations. Siya nang sabi niya kaya niya to. Okay, so kinuha na namin yung visa namin. Yung passports muna bago yung visa. Nung kumpleto na yung passports, certain weeks before ng event, wala. Nakalabas na yung poster at lahat sa Dubai. Alam niyo naman mga hardcore ko na yan, tunugan ko na. Alam niyo na to. Hindi kami naglalabas ng poster kung hindi siya sigurado di ba? The fact na lumabas na kayong poster, ibig sabihin naka lusot na yan sa maraming criteria ko. Tapos biglang pinatay yung communication. Wala. Oh my God. Biglang Wala. Oh my God. Lala. Sorry to say rin na parang sa totoo lang sorry to say pero siguro sa medyo payat pa yung industry din ng promoters and overseas Filipino promoters and organizers. Yung mga legit man, kami naman yung hindi umaabot sa sa standards nila, whether financially or production wise or kung ano man. Kasi obviously may maraming successful pero siguro yung nagkaka-interest lang sa amin, mga hindi talaga alam mo yun, parang hindi talaga pulido sa organizing. Gets. Parang Wala lang, ako lang. Budget ko lang kahit sa I mean, shit Ali, kahit sa Pinas pa lang mismo huwag na tayo lumabas na yung bansa Oo. Akala niyo, pucha, dami-daming MC na may horror stories na ng booking, mga 'di ba, mga sari-sariling problema, sari-sariling di pagkakaintindihan sa negotiations. Dami talaga. Isang mahabang episode 'yan kung i-compile mo pa. Yun, sa pa lang. Sa day-to-day yun. Sa perspective ko na day-to-day lahat ng
literal lahat ng lugar na hindi Manila, Cebu at Davao. Ay, ano. Lagot tayo. Here we go. For the record lang, medyo inaamat na ako, guys, ha. Ano ba to? Thank Ano you. to, Kyle? That is michelada. Michelada. Enchiladas. First time ko matitikman to, bro. Mexican beer drink. Like I said a while ago. It's just Worcestershire, Tabasco. So Worcestershire. Oh my God. juice Also known as Worcestershire. Worcestershire. and a bit of mezcal. Oh my God. And then Mexican lager. Oof. Ano lang, to note Thank you, lang, thank you. bago kami mag-record ni Arik, si Kyle, in-interview niya na si Arik muna kung ano yung preference Mga niya. pwede. Oh. Yun yung pinipila natin ngayon. Yeah. Mm. So like most of us, we like washing with beer at the end of a drinking session. Kaya yun yung. Pero may iba naman. Oo. Not your usual. Cheers, guys. Cheers! Katapusan na ba to? At Hindi the pa, finishing hindi pa, session? hindi pa naman. Pero parang ito yung ano no, parang kumbaga sa isang ilang course meal. Flip the ano. beer tayo mamaya, no? Sa Ay, Barracks. oo nga, pwede. Bar hop eh, Nag-washing no? eh, no? Good siya. Pero parang ito yung journey, no? Yeah. Parang yun yung pinapa-experience ni Oo, Kyle oo. na kanina medyo fruity ng konti, parang introductory na na lasa. Pang-open up ng Pag-open up ng palate. And then bilang sa Ito medyo nasapak ako nito ah. Ewan ko kay Ari, Solid, medyo solid. tinamaan ako dun. Ito medyo pang ano ulit. washing. Pang washing ng konti. Pero umiinit pa lang nga kami Kyle eh. So, iba pa. Ay! Let's go. Basta pwede Cheers, mag-Yossi. thank you. Cheers, Actually, kasi man. yun yung nagiging problema ko, yung mag-Yossi. Quick break lang kami. At nakailang banggit kami kay Keja kaya hinatak na namin siya ngayon dito na. So, pero bilang panapos nitong episode na to, medyo marami kaming natakil ni Arik, no. Siguro maganda rin na share nyo yung thoughts nyo sa mga napag-usapan namin. Hindi naman to parang one way lang, no. Gusto rin naming marinig yung mga thoughts nyo dyan. Ayun lang, no? Cheers lang siguro muna. Cheers, man. Salamat. Solid to. Solid. Yung ano lang din, bukod nga sa sa amat niya, okay naman. Yung yung ilaw, binabanggit ko nga kayo kanina na nakakalasing din yung Yung ilaw. patutukan ng ilaw ng ganung matagal eh. Kaya kung kala nyo, sumisingit lang ako dahil sa ilaw yun. Nung pinatay yung ilaw, putya, lawak pala ng mata ni Arik. Hindi pala siya masyadong singkit eh. Pag paglilinaw na rin, hindi siya in-check. Ay. Wala siyang lahing in-check. Wala. Yan, kapag nag-Yossi ako, yan, parang lalong lalaki. Kaya, nakapag-Yossi na ako dito sa baka ako yung unang nakapag-Yossi dito sa Big Fuzz. Oo nga eh. Sorry sa mga mga co-owners Pero, Gusto ko Nate Diaz moves na Yossi lang ako ng biglaan. Oo, biglaan. Sa Sa niya yun, di ba? Sa during press conference, Oo. tama ba? Kakalaban niya lang din eh. Pero yun guys, salamat sa mga nakinig ng unang episode natin. Medyo solid yun. Hindi ko alam kung isang episode lang yun or dalawang episode na rin. Pero, At sa kaninang yan yung napag-usapan natin content creators. Huwag niyong isiping hindi ko alam na gagamitin niyo yung ibang nasagot ko dito tapos babalik ta rin niyo. Pero kung ano man, nandun pa rin naman din yung ibang sagot ko tungkol sa pag-iintindi ko sa hanap buhay at sa lahat-lahat. Syempre, misinformation sana hindi pausbungin o kung ano man, huwag ikalat yung ganun. Pero alam ko rin kung sino kayong tsaka kukunin yung mga pinagsasabi ko dito tapos kung anong gagawin yung teorya. so yun, bago nyo pagawin na nakaribat na si Arik sa inyo. Pre-med. Pre-med na, no? So, pero yun, nasagot na rin naman namin yung thoughts namin sa ganyan. Thoughts ni Arik sa ganyan na, may mga kanya-kanya kayong konteksto kung ba't nyo ginagawa yan. Pero, as much as possible, no? Sana, no? May spasyo kayo to create something new, something genuine. Sana. At naman. tulad ng sabi ko rin dati, kung hindi, edi, puta na, bahala kayo sa buhay niyo. Kung hindi, wag na. Kaya gagamitin na naman yan, hindi kakata naman yan sabihin na, ginamit yan dati, parang nasabi ko yun dati bilang joke tapos parang sineryoso masyado ng iba na kalala parang wala akong pake na
Parang maging masamang tao ka na lang daw kung ako ba, basta. Bahala kayo dyan. Pero salamat sa mga nakinig at saka sa may mga napulot naman dito. Again, ma-appreciate namin if i-share nyo rin tong episode na to. Share nyo yung thoughts nyo dito. And sa mga umiinom dyan habang nakikinig nito, cheers sa inyo. Salamat guys. Abangan nyo yung next episode. No, nasa Big Fuzz kami. Pero mamaya mag-washing kami ng Flip Top Beer. No? Ano nyo rin yan, try nyo rin yan. And yung next episode, sana pakinggan nyo kasama namin si Keija. Ingat guys, mic drop.